Yes, Father God, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. Nandito ulit kami sa iyong harapan, Panginoon, offering to you, O Lord God, our time, ourselves, O Lord God. And Lord, speak to us this morning. Guide us, O Lord God, as we spend this weekend, O Lord God, serving you and seeking for your presence, O Lord God. Salamat, Panginoon. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. It cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Salamat, Lord God, sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin, O Lord God. And truly, O Lord God, you are worthy. You are worthy of our praises and adoration, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong tapat, O Lord God, na pagmamahal sa amin, O Lord God. Thank you, Father God. You are the same God of yesterday, today, and forever, Panginoon. And with that, we are grateful. Salamat, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon, binigyan tayo muli ng pagkakataon magkasama-sama sa
sa pananalangin po at sa pag-aaral ng kanyang salita dahil ang kanyang salita po ang siyang ating magiging gabay sa ating pananalangin. Praise the Lord. So ngayong Saturday po, ngayong December, Merry Christmas po sa ating lahat. And ang theme po natin for our Dawnwatch services is Intensified Light. Po? Na ang big idea po nito dahil nga po magtatapos na ang taong ito at mag-umpisa muli tayo ng panibagong taon. Kinakailangan na ang buhay Kristiyano po natin ay maging matatag, maging matatag at maging masidhi or maging mas matindi pa ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin, mas maging mabuting patotoo tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapamilya. Dahil yan ang tinuturo ng Biblia sa atin na kinakailangan tayo ay lumago. Ang lahat ng Kristiyano ay lumago sa pananampalataya dahil yun ang intention ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Para tayo ay maging mature, sa ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. At magiging labag ito sa salita ng Diyos at sa kagustuhan o kalooban ng Panginoon kung tayo ay mananatiling bata. Walang baby or walang bata, walang tao na ipinanganak as a baby na nanatiling baby, di ba? Lahat tayo ay kinakailangan lumago dahil yun yung normal na proseso. At yun ang normal na kalooban sa atin ng Panginoon na tayo ay lumago at mag-mature, lalo na bilang mga Kristiyano. Yan, at nasa 2 Peter 3:18 po yan na sinasabing kinakailangan tayo ay lumago. We must grow. At ang paglago natin, kinakailangan ito ay constant. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang ating paglago. Ibig sabihin, ang development natin as a Christian, ang paglago natin, bilang Kristiyano, pagkakilala natin sa ating Panginoon, kailangan ito ay lumalago, nagpapatuloy, Yan. So, intensified means matindi or masigasig na pamumuhay ng Kristiyano. Yung paglago, yung kagaya nga ng halaman, kinakailangan ito ay mabuhay, Ito ay tinatanim, binhi, nagkakaroon ng pagsibol, at hindi siya mananatiling ganun lang. Kinakailangan siya ay lumago. Yan. So, kinakailangan tayo ay maging mature. Okay. Kagaya nga po ng halaman, nasabi ko kanina. Naalala ko lang po kasi yung panahon na nagpunta kami ng Tacloban because of Yolanda. Mga nabiktima ng Yolanda, ng bagyong Yolanda. At habang kami ay papunta doon, kasi hindi po kami doon nababa sa airport na dapat namin babaan. So nag-travel kami by land. At nakita ko doon sa paligid na talagang dahil sa tindi ng bagyo, yung mga puno ng nyug para lang siyang isang kandila na nakatirik. Ganon. Wala yung kanyang yung kasiglahan niya, wala yung kanyang mga yung mga prutas or yung buko, wala siyang bunga. Wala din siyang mga dahon. Kundi talagang as in, para lang siyang kandila na nakatirik. Pero, ang maganda doon, dahil rooted siya, matitibay ang kanyang mga ugat, nakanatili siyang nakatayo pagkatapos ng bagyo. Amen po. So, nawa tayo din, na kahit na may naranasan tayong bagyo sa buhay, mga pagsubok, problema o iba-ibang sitwasyon, nawa manatili tayong nakatayo sa ating pananampalataya. At mangyayari po yun. Mangyayari po yun kung tayo ay patuloy na lumalago. Patuloy na lumalago sa ating buhay Kristiyano. Amen po. Kaya wala pong titigil. At isa pong sa kailangan natin para tayo ay lumago, para mas maging matibay ang ating pagka-Kristiyano,
kinakailangan tayo ay masigasig sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. No, yung mga sangkap para tayo ay lumago, kinakailangan masigasig tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa ating personal study of the Word, sa ating daily devotion. At kinakailangan na hindi lang natin kabasta yun pinabasa o pinag-aaralan, di ba? Kung hindi, kinakailangan meron tayong application, no? Yung pagsasagawa natin or yung pagsunod natin, no, sa mga itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. At kinakailangan tayo ay mag-attend ng church, di ba? Yung congregational worship sa Panginoon, no? At yun po ang topic natin sa ngayon. The congregational worship, or the importance of attending church regularly. No, kinakailangan regular po ang ating pag-attend ng church. Hindi po yun yung feeling mo lang, no? Feeling mo lang na mag-attend ka ng church. Okay naman, parang gano'n. So, kinakailangan ito ay regular, no? Sabi nga, kinakailangan this must be non-negotiable para sa ating mga Kristiyano dahil napakahalaga nito. No po? Kasi po ang church, no? Ang church ay isang samahan, kongregasyon nga, samahan ng or pagtitipon ng bawat mananampalataya, no po. Kinakailangan po natin ito, yung pag-gather natin, pagsasama-sama natin, na sumamba sa ating Panginoon, no? Na makinig ng salita ng Diyos, sumambang sama-sama tayo magpasalamat sa Panginoon. No? At kayo po, ikaw at ako, kayo at ako, tayo po ang church. No? Tayo po ang church. At kaya napakahalaga ng ating pagsasama-sama, pagtitipon-tipon, because God is within us. Amen po ba yun? At ini-stress ng Bible yung kahalagahan, no, importance na sabi nga, huwag nating kaligtaan ang ating sama-samang pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po natin itong baliwalain. Sige po, basahin po natin itong Hebrews chapter 10. Mag-start po tayo ng 23 verse 23 hanggang 25. Sabi po dito, let us seize and hold tightly the confession of our hope without wavering, for he who promised is reliable and trustworthy and faithful to his word. And let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds, not forsaking our meeting together as a believer for worship and instruction, as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day of Christ's return approaching. So malapit na po pagdating ng ating Panginoon. Kaya nire-remind tayo, no po, na talagang yung panghawakan natin, yung ating pananampalataya, yung pinapahayag nating pananampalataya sa Panginoon, kailangan panghawakan po natin yon at huwag tayong mag-alinlangan. No po? Huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magdalawang isip sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos dahil siya na nangako ay tapat sa atin, no? Tapat po ang ating Panginoon. Kaya nga po ang sabing ganoon, pag-isipan natin kung paano natin may encourage ang bawat isa, no? Pag-isipan natin, pagplanuhan natin kung paano maipapakita natin yung pag-ibig natin sa isa't isa, no? Yung patuloy na paggawa ng mabuti sa bawat isa, hindi lang sa bawat isa kundi sa lahat ng tao, no, na kung kanino tayo ay binibigyan ng Panginoon na pagkakataon na gumawa ng mabuti. At dahil nga tayo yung andito, no, yung physical body natin, andito tayo sa physical body natin, tayo ang representative ng ating Panginoon, no, para maipakita sa tao na ang Diyos ay mabuti.
Diba? At bilang halimbawa, tayo po yun. Tayo po yung magpapakita ng mabuti, gagawa ng mabuti para sa ating kapwa, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. So sabi ganon, not forsaking our meeting together. Ibig sabihin, wag daw nating baliwalain, no? Wag nating baliwalain yung ating pagsasama-sama, no? Sabi ganon, bilang isang mananampalataya na sumasamba at makinig sa salita ng Diyos. Kinakailangan sama-sama tayong sumamba, makinig sa salita ng Diyos. No, wag na daw nating gayahin, no, yung mga iba na pinababayaan or binabaliwala na lamang ang sama-samang pagsamba, no? Hindi na binibigyan ng importansya, nadala ng pandemic, no, nadala ng pandemic. Pero naniniwala ako na wala sa atin noon, di ba? Wala sa atin noon. Lahat tayo excited na sumamba, magsama-sama, magpuri sa Diyos, di ba? Pakinggan si pastor na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Di ba? Dahil ang kanyang salita, siya mismo yun. Di ba? Ang mga nagpapahayag, ang mga pastor, o sino man nagtuturo ng salita ng Diyos, representative lang, mouthpiece lang ng Diyos ang bawat isa, no? Pero tayo, no, maging excited tayo, no, na makinig ng salita ng Diyos. Lagi natin itong kauhawan at yung maging excited din tayo na makasama ang bawat isa. Amen po ba yun? So, sabi nga ganon, not forsaking our meeting together as in the habit of some. So, kung meron po na alam tayo na parang ganon ang nangyayari, na nababaliwala or hindi na nabibigyang importansya ang pag-attend ng church regularly, paalalahanan po natin sila. No po? Paalalahanan natin sila. At lagi natin silang isama sa ating panalangin. Ang Diyos talagang mag-create sa puso nila ng hunger, ng desire na talagang makasama natin silang muli. Na sama-sama tayong sumambat na puri sa ating Panginoon. Amen po ba yun? At sabing ganon, but encouraging one another, no? Sa halip daw, patuloy na encourage natin ang bawat isa. No, encourage natin ang bawat isa na magsama-sama tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoon. I-remind natin, no? Sa panahon ngayon, napakabilis na mag-remind, di ba? Through text, through messages, di ba? No? Sa mga private messages natin, no? Through Facebook, no? Mabilis na, napakaraming paraan paano nating mariremind at ma-encourage ang bawat isa. At sabing ganon, no? And all the more as you see the day of Christ's return approaching. Lalong-lalo na dahil ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay nalalapit na. No? At nakikita po natin yan sa ating paligid. Talagang malapit na, no? Hindi natin madidinay na malapit na talaga ang pagdating ng ating Panginoon. So kaya nire-remind po tayo, no? Nire-remind tayo ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos na talagang mahalaga ang pagsasama-sama ng bawat mananampalataya na sumamba at magpuri sa Panginoon, sama-samang magpasalamat sa Diyos, sama-samang makinig salita ng Diyos, sama-sama ding sumunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, bakit tayo kinakailangan mag-attend ng church regularly? Unang-una, we have to encourage one another. No, nasabi nga po sa 1 Thessalonians 5:11, Amplified Bible po ito, therefore, encourage and comfort one another and build up one another just as you are doing. So, ginagawa na po natin ito, di po ba, na tayo ay nag-encourage sa isa't isa, kino-comfort natin ang isa't isa, no? Talagang ipagpatuloy daw po natin ito, no? Ipagpatuloy natin ito. Ito ang nais ng Diyos. Ipagpatuloy natin ito. We have to encourage one another. At alam niyo po ba, yung presensya lang natin, yung makita lang tayo,
no, ng ating kapwa Kristiyano na andun sa church, na nag-a-attend regularly. Alam niyo po ba na yung presensya lang natin, na-encourage na sila, napapalakas na sila. Di po ba? Napapalakas na sila. Kaya napakahalaga po, no, na talagang encourage natin ang bawat isa, no, na mag-attend ng church regularly, di po ba? No, yung mere presence natin, wag nating ipagkait sa ating kapwa dahil hindi natin alam, no, na tayo ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos to bring encouragement and comfort, di ba? Yung pagkamay lang natin, no, pagbibeso-beso natin dahil tapos na yung pandemic, no? Pero still, andun pa rin na pag-iingat natin sa bawat isa, di ba? Alam niyo po, yung mga bagay na gano'n, simpleng shake hands, pagtapik sa balikat ay malaking encouragement na at nagdudulot ng comfort sa ating mga kapatiran. No po, yung simpleng ngiti natin sa kanila, no po, pagpapala po yun. So, wag nating ipagkait. Amen po ba yun? At ang pangalawa, we have to love each other deeply. No? So, wag daw po maging mababaw ang pag-ibig natin at pagmamalasakit sa isa't isa. Kinakailangan ang pag-ibig natin sa isa't isa ay totoo, di ba? At dahil ito ay totoo, ito ay malalim, no? Hindi ito mababaw lamang. Yan, sabi nga po sa Hebrews 13 verse 1, let love of your fellow believers continue, no? Ibig sabihin yung pag-ibig natin sa isa't isa, yung pagmamalasakit natin sa isa't isa, ipagpatuloy daw po natin yun, no? Ipagpatuloy natin yun. So, wag nating susukuan ang bawat isa, kundi patuloy nating mahalin ang bawat isa, no? Patuloy nating isa sa pagpapakita, no, ng pagmamahal natin sa isa't isa is through our prayer, no? Sabihan man tayo o hindi, pero maging bahagi na po ng buhay natin yung ipanalangin natin ang isa't isa. Lalahanin natin ang isa't isa sa ating mga personal na panalangin. Lalo na po yung alam natin na mayroong mga pinagdaraanan, no? Lagi po natin silang alalahanin sa panalangin, no? At sundin natin itong reminder sa atin ng Panginoon. Hebrews 13 verse 1, let love of your fellow believers continue. So ipagpatuloy po natin, no, ang pagmamahal natin sa isa't isa. Okay, so una po, ano po yun? Bakit kailangan nating mag-attend ng church regularly? We have to encourage one another. At ang pangalawa po, we have to love each other deeply. Yan. At ang pangatlo po, we have to keep on doing good, no? We have to keep on doing good. Sabi nga ganon, Galatians 6 verse 9, let us not grow weary or become discouraged in doing good. Sabi, for at the proper time, we will reap if we do not give in. Di ba? Ipagpatuloy daw po natin ang paggawa natin ng mabuti. Alam niyo po kasi kapag Sunday or araw ng pagsamba natin, di ba? Yung mga kapatiran natin na malalayo or bihira nating makita, dun lang natin sila nakikita. At may mga pagkakataon na may mga kapatid tayo nangangailangan, di ba? May mga kapatid tayo na alam natin na nakapos sa pamasahe, halimbawa, di ba? So yun ang pagkakataon po natin para ma-meet natin sila, no? Makamusta, no? And share some blessing, no? Maging blessing tayo sa kanila. Magawan natin sila ng mabuti. Sabi po, wag mo natin silang susukuan. Di po ba? No, kung ang minimum ngayon ng pamasahe is 13 pesos, mabigyan mo man lang ng 13 pesos, malaking kabawasan yon sa kanyang pamasahe. Di po ba? No? At andun yung laging panalangin natin sa kanila na hindi sila mananatiling ganon, kundi darating yung time na sila naman ang magiging blessing sa ating mga ibang kapatid. Amen po ba yon? So, we have to keep on doing good
deeds, no? Huwag daw tayong mapapagod. Ito ang paalala sa atin ng Galatians 6 verse 9. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, diba? Huwag tayong madi-discourage, no? Kahit minsan, yung ginawan mo ng mabuti, pero ginawa mo na nga yung ganito, pinigyan mo na nga ng ganito, pero taliwas yung nakikita mo sa kanya. So, wag daw tayong mani-discourage sa mga bagay na gano'n, di ba? Ang importante, ginagawa natin yung mga bagay na mabubuti para sa Panginoon dahil sinusunod natin yung kalooban ng ating Diyos, no? Dahil sabi ng Panginoon, huwag tayong susuko, no? Pagpatuloy natin to, huwag tayong hihinto. Sa tamang panahon na ibibigay ng Panginoon, tayo rin naman ang mag-aani ng ating bawat itinatanim. Amen po ba? Wala pong ibang mag-aani noon kundi tayo rin. Ikaw rin. No? Ikaw at ako, tayong lahat. No? Kaya maging masipag tayo sa ating pagtatanim. Diba? At parte po ng ating pagtatanim is doing good deeds. Amen. Praise the Lord. Okay. At ang pang-apat po, we have to keep meeting together. No? Mahalaga ang ating pag-attend ng church regularly dahil kinakailangan nga po, no, na tayo ay magsama-sama sa ating pagsamba, sa ating pananalangin, sa ating pasasalamat sa ating Panginoon, sa pakikinig natin ng kanyang salita. Sabi nga sa Acts 4:31, sabi pang ganon, and when they had prayed, the place where they were meeting together was shaken, no? A sign of God's presence. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness and courage. Amen po. Ang galing, di po ba? Sabi, and when they had prayed, no? Nang matapos nang sila ay manalangin, no? Yung lugar kung saan sila ay nagkakatipon, no? Yung lugar kung saan sila ay nagkakatipon, talagang yumanig yun, no? Sinyik yun dahil sa presensya ng Panginoon, no? At sila ay talagang napuspos, no? ng banal na espiritu at nag-umpisa silang magsalita ng salita ng Diyos, no? No, nagkaroon sila ng boldness and courage to speak the word of God. Amen po. So, yun pala yung susi, di ba? Yung sama-sama nating yung sama-sama nating pananalangin, sama-sama nating pagsamba sa ating Panginoon, di ba? So, the Lord will pour out His presence, di ba? Mas magiging matindi ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Panginoon, at magkakaroon tayo ng boldness to speak the word of God, di ba? Boldness and courage to speak the word of God. Yan, praise the Lord. So, kaya po napaka-importante yung ating sama-sama, pagsasama-sama, di po ba? Kaya reminder po sa atin, di po ba? Sabi ganon, di po ba? Na sabi, and let us consider how we may encourage and one another to love and to do good deeds, not forsaking, no? Sabi, not forsaking our meeting together, di ba? Not forsaking, ibig sabihin, wag nating kakaligtaan, wag nating baliwalain ang ating pagsasama-sama. Di po ba? Sa tuwing araw ng pagsamba, wag na daw po nating gayahin yung mga iba na kinasanayan na, no? Binaliwala na, no? Yung pagsasama-sama, yung pag-attend ng church, no? So, kaya sila naman ay ating dapat na ipanalangin at patuloy na i-encourage. Diba? Yan ang reminder sa atin ng Panginoon. Ayan. At sabi ng Panginoon, diba, sa Matthew 18 verse 20, sabing ganon, for where 2 or 3 are gathered in my name, no? Meeting together as my followers, sabing ganon, I am there among them. So, andyan ang Panginoon sa presensya, no? Sa presensya ng 2 o 3. That is the minimum, di ba? That is the minimum. Pero ang nice ng Diyos, yung meeting together ng bawat mananampalataya. Di ba? No? For
For where 2 or 3 are gathered in my name, meeting together as my followers, di ba? I am there among them. Andun ang presensya ng Panginoon. So how much more, di ba? Kapag tayo ay sama-sama, lahat tayo magkasama-sama, di ba? Praise the Lord. So, sabi ganon, dito sa panglima, di ba? Dahil, bakit kinakailangan nating sama-samang magpuri, sumamba sa ating Panginoon? Bakit kinakailangan nating maging regular ang ating pag-attend sa church? No? Because the day of Christ's return is approaching. No? Papalapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Di ba? Sabi dito, but encouraging one another all the more as you see the day of Christ's return approaching. Diba? No? Dahil nga po, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So, talagang masanay tayo na sama-sama. Amen po ba yun? Yun ang nais ng Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, nais ng Diyos, nagsasama-sama na tayo. Diba? Hindi nga tayo araw-araw magkakasama, diba? Bilang magkakapatid sa Panginoon, no? Pero yung araw ng pananambahan natin, wag daw po natin yung kalayliktaan. Di po ba? Sama-sama nating pagsamba, no? Sabi ganon dito sa Philippians 3 verse 20, sabi ganon, but we are different because our citizenship is in heaven, no? Tandaan po natin yun. Our citizenship is in heaven. No, hindi lang tayo Pinoy, hindi lang tayo Kristiyano, 'di ba? Ang citizenship natin ay sa heaven. 'Di ba? Tandaan po natin 'yan. And sabi ganon, but we are different because our citizenship is in heaven, and from there we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ, 'di ba? Kaya maging excited daw tayo, 'di ba? Maging excited tayo na maghintay sa pagbalik muli ng ating Panginoon, no? Maging excited tayo maghintay sa ating Panginoon, at habang tayo ay excited, pakita natin 'yan sa ibig sabihin sa regular nating pagsasama-sama tuwing araw ng ating panambahan. No, magsama-sama tayo na sumamba, magpuri sa ating Panginoon dahil darating po ang panahon po na talagang kukuhanin tayo ng Panginoon. Darating siyang muli. Kukuhanin niya tayo at doon talagang sama-sama tayong lahat. Hindi na tayo magkakahiwalay kailanman. Hindi, sama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon. So habang andito po tayo, encourage po tayo, nire-remind tayo. Sige po, tayo po ngayon ay mananalangin na. Yan. So, maging gabay po natin ang salita ng Diyos. We'll ask God for wisdom to speak encouraging words, no? And we'll ask God to show our love for others. And we'll ask God for wisdom to keep on doing good. Yan. Maaring hindi lang natin alam kung paano, no? Hindi tayo nakarunungan sa Panginoon. At panalangin natin talagang lahat tayo ay talagang di mapagod, di ba? Kundi talagang umattend ng church regularly, makinig ng salita ng Diyos, sama-samang sumamba. Magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil nga, parating na ang Panginoon, kinakailangan natin maging handa. Amen po ba yun? Sige po, tayo ay mananalangin na. Hallelujah, O God. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga, Ama, napakabuti mo, Panginoon. Thank you, God, sa pagkakataon na to, Panginoon. Lord God, at sa tuwi ng pagkakataon, binibigay mo sa amin, O Diyos, upang kami ay magkasama-samang manalangin, Panginoon, upang kami ay sama-samang sumamba, magpuri sa iyo, O Diyos. Panginoon, maraming salamat. At sa mga pagkakataong ito, Panginoon, O God, as you have reminded us, O Father God, Lord, na tunay nga po, Panginoon, sinabi mo sa Hebrews 10:23 to 25, Panginoon, O God, na samantalahan namin ang pagkakataon habang kami naririto pa, Panginoon, and to consider, Panginoon, pag-isipan namin mabuti kung paano namin ma-encourage ang bawat isa, kung paano kami lalago sa pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, at gagawa ng mabuti, Panginoon, O God. Lord, in Jesus' name, O Father God,
In Jesus' name, O God. Lord, we pray, O God. We pray, O God. We pray for wisdom, O God. Kung paano nga po kami, Panginoon, ay makapagbibitiw ng mga encouraging word, Panginoon, Lord God, sa aming kapwa, lalo na nga po sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Lord, give us the wisdom, O God, na kami ay magbitiw ng tamang salita, Panginoon. Encouraging word at the right time, Panginoon, O Father God. Lord, sa aming mga mahal sa buhay, maging sa aming mga kaibigan, no po, at sa mga kapwa namin, Panginoon o Father God, na binibigay mo sa aming pagkakataon, O Diyos. Sa kapwa namin mananampalataya, maging mga sa ibang tao, Panginoon o God, na aming nakakasalamuha kung saan kami dinadala mo, Panginoon. To speak encouraging words to them, O God. So Lord, we pray for wisdom, O God. May mga pagkakataon, Panginoon, di namin alam kung ano aming tamang salita na bitiwan namin sa aming kapatid, Panginoon. Lord, give us the wisdom, O God, and readiness, O Lord, to speak encouraging words, O Father God. Lord, in Jesus' name, O God. At nawa, wag namin yung ipagkait sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, at sa kung kanino man tao na kami ay iyong gagamitin, O Diyos. At ganun din po, Panginoon, karunungan, Panginoon, wisdom of God, kung paano namin maipapakita, Panginoon, ang aming pagmamahal, pagmamalasakit, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Give us the wisdom of Father God. Lord, na makaisip kami ng mga kaparaanan, kung paano maipapakita namin at maipapadama ang pag-ibig namin at pagmamalasakit namin, O Diyos, sa isa't isa. Panginoon, salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin sa mga panalangin namin ito, hindi mo po kami bibiguin, but you will give us wisdom, O God, to speak encouraging words, O God, Lord, to our loved ones, friends, and others, O God. At ganun din, Panginoon, kung paano naman na maipapakita namin yung pag-ibig namin at pagmamalasakit namin, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. At ito ay hindi namin ito sukuan, Panginoon. Huwag kaming tumigil, huwag kaming huminto, Panginoon. Lord God, maging sa paggawa ng mabuti para sa aming kapwa, Panginoon. Sa mga mananampalataya man o hindi mananampalataya, Lord God, tunay, Panginoon, give us the wisdom na makagawa kami ng mabuti, Panginoon, para sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil kami ay binibigyan mo ng pagkakataon bilang maging kasangkapan na maipakita at maipadama sa aming kapwa, Panginoon. Lord God, ang iyong pagmamahal, Panginoon, at pagmamalasakit, Panginoon, sa pamamagitan na po, Panginoon, ng paggawa namin, O Diyos, ng mabuti sa aming kapwa, Panginoon. Mananampalataya man o hindi man mananampalataya, Panginoon. Lord, nawa, di po namin yun ipagkait, Panginoon. Di namin ito ipagkait sa aming kapwa. At huwag din namin pagkaitan ang aming sarili, Panginoon, na maging kasangkapan mo, Panginoon. Mga pagkakataon na nais mo, O Diyos, na maging instrumento mo kami, Panginoon. Lord God, pang magawan mo ng mabuti ang aming kapwa through us, Panginoon, O Diyos. Salamat po, O Diyos, dahil isa yun, Panginoon, sa purpose mo sa buhay namin, Panginoon, na magpakita kami ng hindi lang magpakita, kundi talagang gumawa ng mabuti sa aming kapwa. Magsalita ng mga encouraging words sa isa't isa at maipadama po namin, Panginoon, yung pagpamalasakit namin sa isa't isa, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, we pray, O God, na talagang ang bawat isa ay patuloy na magkaroon ng excitement, Panginoon, Lord God, na magkasama-sama kami, Panginoon, O God,
mag-attend ng church regularly upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Sama-sama kaming sumamba sa iyo, Panginoon. Let that excitement be in us, O Father God. Lord, to worship you together with the brethren, to listen to your word, O God, together with the brethren, O God, as one body, O God, as one body of Christ, O God. Lord, salamat po, O Diyos, and we pray, O God, na kami nga po ay maging handa, Panginoon, O Diyos, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, Panginoon. Help us, O God. Help us, O God, na magkaroon kami ng readiness, O God. Maging handa kami, Panginoon, O Father God, sa pagbalik muli ng Panginoong Hesus, O Father God. And we pray, O God, Lord, hindi lang kami ang maging handa, Panginoon, kundi yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Lord, malayo man sila, Panginoon, O God, sa amin, O God. At ang mga hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, O Diyos. So Lord, we pray, O God. We pray, O God. Sino man sa mga miyembro ng pamilya namin, O God, kaibigan man, Panginoon, at mga kapitbahay, Lord God, na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, we pray, O God. We pray, O God, as they hear the word of God, O God, tunay mabuksan ang kanilang puso at isipan sa katotohanan mo, Ama. Katotohanan ng pag-ibig mo, kadakilaan ng pag-ibig mo, Ama, at tunay tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng Diyos. Nang sa ganon, Panginoon, kaming lahat ay maging handa, Panginoon o Diyos. Matutunan namin maging handa, maging equipped kami, maging handa kami, O Diyos, sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus, O God. Lord, in Jesus' name, O God. At ngayon, Panginoon, as you are training us, O Father God, whipping us, O God, Lord, to really come together and attend church regularly, Panginoon. I-remind mo kami, Panginoon, huwag namin itong pabayaan, not to forsake the assembling of ourselves, O God, as in the habit of some, O God. But Lord, in Jesus' name, O God, we pray, yung mga naging habit na nila, naging kagawian na nila, Panginoon, na baliwalain ang sama-samang pagsamba, ang pag-attend ng church regularly. Lord, we pray right now, O God. Lord, right now, O God, create in them, O God, that hunger, that thirst, that desire, O God, that longing, O God, Lord, to worship you, O God, and to hear your word, O God, together with us, O God. Lord, in Jesus' name, O God, in Jesus' name, O God. Thank you, God. Thank you, God, for you can turn their heart, O God. You can turn their heart, Panginoon, to long for you, O God. To really long for you, O God. At makasama namin nga po sila, Panginoon. Because we are longing, O God. We miss them, O God. Nais namin po silang makasama, Panginoon, na patuloy sumamba at magpuri sa iyo, makinig ng iyong salita, Panginoon, at gumawa ng kalooban mo, O Diyos. Lord, isa yon sa aming kagalakan at isa yon sa aming nais, O God, bilang isang Kristiyano, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah, O God. At ngayon po, Panginoon, Lord God, naalala po namin, O Diyos, ang aming minamahal na bansa. Lord, in Jesus' name, O God, we pray, O God, for our nation, O God. Lord, in Jesus' name, O God, patuloy namin dinideklara, Jesus Christ is Lord over our nation, O God. In Jesus' name, O God, speak healing, O God, upon our nation, O God. Lord, we speak healing, O God, in Jesus' name. Lord, we speak healing, Lord, sa aming mga katubigan. Yes, the bodies of waters, O Father, in Jesus' name, we speak healing, O God. Lord, when we speak healing, O Lord, sa aming mga kalupaan, Panginoon, O Father God. Lord, we speak healing, O God. We speak healing, O God, sa aming atmosphere, Panginoon, O Diyos, in Jesus' name, O God. In Jesus' name, O God, declare healing and prosperity of Father God upon every
bodies of water, O God, na tiniwala mo po sa amin, O God. Yes, healing and prosperity, Panginoon, O Diyos. Sa kalupaan, kabundukan, Panginoon, O Father God. Lord, in Jesus' name, sa lahat ng likas yaman, Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, in Jesus' name, O God, kaming lahat, Panginoon, na nilalang mo, O Diyos. Lalo na kami mga Kristiyano, O God. Magkaroon kami ng consciousness, Panginoon, awareness, O God, na maging good steward kami, Panginoon, itong mga likas yaman na ipinagkatiwala mo, Panginoon. Pinagkaloob mo, Panginoon, upang mapakita namin sa iyo, Panginoon, O God, upang aming mapangisiwaan ng maayos, O God, at maging good steward kami, Panginoon. Lord, in Jesus' name we pray, kami, Panginoon, O Diyos, Lord God, ay tunay na magmahal, magmalasakit, Panginoon, dito sa mundong iyong ipinagkaloob sa amin, iyong ipinagkatiwala, Panginoon. So Lord, in Jesus' name we pray, O God, na maging masinop kaming lahat, Panginoon, O God. Lord, wag kaming magkalat, Panginoon, mga simpleng basura, itlagay namin sa tamang basurahan, Panginoon, O God. Lord, naglinis kami ng aming mga kapaligiran, Panginoon, Lord God, at bahagi nun, Panginoon, ang paglilinis din namin ng aming mga sarili, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, at bahagi nun, Panginoon, is to attend church regularly, Panginoon. So Lord, in Jesus' name, O God, ganun din tinitiwala namin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga government officials namin, Panginoon. Lord, in Jesus' name, tinawag mo po sila, Panginoon. Lord, in Jesus' name. So Lord, we pray, O God, turn their heart towards you, O God, and cause them to fear you, O God, and cause them to serve our nation, O Lord, in righteousness and peace and justice, O God, in Jesus' name, O God. For blessed is the Lord, whose God is the Lord, O God. Be it blessed is the nation, whose God is the Lord, O God. So Lord, in Jesus' name, O God, Lord, pagarian mo po, Ama, ang aming minamahal na bansa, Panginoon. And we pray, O God, na mga pinosisyon mo, Panginoon, Lord, aming mga government officials, O God, mula sa aming presidente, down to the barangay levels, O God, of government service, O Lord, in Jesus' name we pray, O God. Let the fear of God be upon them, O God, and cause them to serve, O God, Lord, in righteousness and peace and justice, O Father God. Lord, in Jesus' name, let fairness, O God, Lord, be there in their awareness, O God, as they serve the people, O God. Lord, salamat po, O Diyos, salamat po, Panginoon. Thank you, Father God. At tunay nga, O Diyos, alam namin ang bawat pinanalangin namin ay tunay na tinugon mo, Panginoon, O God. Tinugon mo ang bawat panalangin namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil sinabi mo nga, where there are 2 or 3 gathered in your name, O God, and whatever we ask in your name, O Lord, you will hear it, O God. You hear it, O God. The answer is on its way, O God. So Lord, salamat po sa katugunan ng bawat panalangin namin, O God. Lord, magkakalayo man kami physically, but we are one in the spirit of prayer, O Father God. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. And Lord, we give you praise, we give you glory, we give you honor, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. At muli, maging excited po tayo sa ating sama-sama pagsambay. Remind po natin ang ating mga kapatiran. Praise the Lord. God bless po. Merry Christmas.